Anong nangyari dito sa prayer rally diyan sa Cebu? Bukod sa marami ang hindi satisfied sa statement ni Digong dahil medyo favorable ito kay Pangulong Bongbong Marcos. Sabay may naglalabasan ngayon ka-coffee ha. Eh prayer rally daw ito eh. Supposedly, ano yan eh, solemn ka-coffee. Dahil prayer rally nga yan eh, vigil yan. Pero bakit may mga sexy dancers? Naku po, bakit anong nangyari ka-coffee? Ganyan po yung naging itsura dito sa prayer rally na ito dito sa Cebu. Naku, ang dami pong mga kababaihan na yung mga kasuotan ni very sexy ka-coffee. Sa prayer rally ha, wala naman tayong sinasabing masama dito sa tawag doon sa uri ng kasuotan ng mga performer ka-coffee, pero hindi lang kasi bagay. Kasi prayer rally ang tawag nila dyan. Actually, inuulit-ulit pa nila sa mga promotion nila na prayer rally yan. Pero ba't ganun? Kung ikaw ay pare, kung ikaw ay religious leader, di ba kasi yun naman ang purpose niyan eh. In fact, nag-invite pa sila ng mga religious leaders dyan eh. Kung ikaw ay pumunta dyan at yan ang makikita mo, mga sexy girls, para saan yung purpose ng prayer rally na yan, no? O ng vigil na yan. Ang problema kasi, ayaw pa nila aminin na hindi naman talaga prayer rally yan, kundi ay kampanya yan para sa mga tatakbo sa pagkasenador at mga local government officials pagsapit po ng 2025. Malinaw naman ka-copy na premature campaigning itong ginagawa nila at nagtatago na sila dito sa prayer rally na ito. In fact, sabi nga ni Harry Roque, mas marami pa raw po ang susunod. O yan. Grabe ito ha. Itong PI, tapos na itong issue ng PI, pero ito pa rin ang sinasabi nila. Ito pa rin ang dinadahilan nila na issue itong People's Initiative. So anyway, nakalkal ko tuloy. Nasa balita ng Politico.com, Sus Mariosep daw, sexy dancers Grace Rodi Duterte Cebu, prayer rally. Ayun ako, si mga religious leaders dyan, oh, tingnan nyo naman ang sexy ng mga suoto. Kumikinang, silver at ano ito, mahaba ang buhok at kita ang mga balikat. Aside from political speeches, yan yung mga politicians, mga tatakbo sa pagkasenador sa 2025, a prayer rally headlined by former President Rodrigo Duterte in Cebu on February 25 apparently featured female dancers in skimpy silver attire. Wala naman mali dyan ka-coffee, mali lang kasi yung event. Wala naman mali yan, wawawin, di ba? Eh, baka dala ni Willie yan kasi, di ba, lakas makawawawin ang dating, nandiyan din si Willie, no? Ang mali lang kasi prayer rally, off na off yan sa team ninyo, prayer rally. Do off naman talaga kasi yung mga speeches naninira eh, di ba? Parang ang prayer rally, dapat solemn ka, dapat peaceful ka. Ang problema sa speeches pa lang, sinisiraan na yung mga kapwa nila politiko. Di ba, o si Harry Roque, sa kanyang speeches, sinisiraan niya si Romualdez. Paano magiging solemn yan? Paano magiging peaceful yan? Prayer, may ganun bang prayer rally? Sinisiraan mo ang kapwa mo. Di ikaw din ang sumama dyan, di ba? A photo making the rounds online showed the 12 women smiling in front of an LED screen at the Filipinos are not for sale prayer rally dyan po sa Cebu City. They all wore the same silver busters and a short skirt, short shorts. Netizens questioned why female dancers performed at what was supposed to be a solemn event. Exactly, may punto dito ka-copy itong netizens na yan. Bakit ganyan ang mga suot? Bakit ganyan ang mga performance? Prayer rally nga eh. Paano naging solemn yan? Prayer rally ba yan? Bakit may mga agogo dancer? Sabi ng isang netizens, no? Ano yan? Beer house. Grabe naman to. Alantaran. Ginawa daw pong beer house itong prayer rally. May kalaswaan na netizen replied, Filipinos are not for sale pero halos ibenta tayo sa China. Prayer rally pero ang attendees bakante ka-copy. Kayo na bahala at dumugtog dyan. Sabi daw sa Twitter, no, Pinosian, let us pray, God help us all. They know not what they are doing. Sabi po ng isang netizen. In fairness, magaganda. Pero ba't may paganyan? Sabi ng isang user. O nga eh, magaganda nga naman ka-coffee, no? Yung mga dancers dyan. Baka dala nga ni Willie Rebillame. Kasi, di ba, wawawin, di ba, ganyan yung mga datingan ng mga performers eh. Parang may night duty. Parang may night duty pagkatapos nito ha, sabi pa ng isang netizen, mapapadasal ka talaga. Ayun, baka yun ang purpose, kaya prayer rally ang tawag nila coffee dito sa event na yan. Actually, wala namang masama. Kasi parang event yan eh. Parang the usual yung kampanya, di ba? Ginagawa nila naman yan. Kasi
malapit ang eleksyon, lalo sa eleksyon, ng mga campaign rallies, ginagawa talaga yan. Pero sana, maging tapat naman itong kampo ni Digong, itong kampo ni Harry Roque, no, wag nyo na itago sa prayer rally yan. Diba? Aminin nyo na kung ano talaga yung purpose yan. Kung hindi, nangangampanya para sa nalalapit na halalan. Diba? Yung format na format eh. Lakas maka campaign rally talaga eh. Tatawagan yung mga politiko, may kaunting sayaw-sayaw, maghihiyawan naman yung mga tao, magdi-deliver ng kanilang speeches, and then sisiraan ang kapwa politiko. Parang hindi bagay sa prayer rally. So sana, sa susunod nila, kasi sabi ni Harry Roque, 7 pa raw yan ka-coffee, marami daw pong nag-invite sa kanila eh. 3, 4, 5, 6, 7, sabi niya, may mga masusunod na pa raw po yan, dahil may mga LGUs daw po na nag-iimbita na sa kanila na gawin na itong prayer rally doon naman sa lugar nila. Huwag nyo lang gamitin itong prayer rally. Dahil kawawa naman nagagamit pa tuloy ang pangalan ng Diyos dito sa mga ginagawa ninyo. Buti talaga kung totoong solemn, di ba? Kung sincero talaga kayo sa hangarin nyo na prayer rally. Ang problema kasi ka-coffee, hindi ganoon ang nangyayari Nagiging siraan ang dating sa mga insidente na ito. So sana, itigil na lang yung pagtatago dyan sa prayer rally na yan. Pero ang purpose naman talaga ay mangampanya, di ba? Stop na. Huwag lang gamitin ang hindi dapat gamitin. Lumabang kayo ng patas, di ba? Kasi pinupunan ninyo ang mga kapwa ninyo politiko, pare-parehas naman may pagkukulang din. Bakit punain nyo pa iba? Punahin nyo rin yung sarili nyo, di ba? Para maging patas. Anyway, hindi yan totoong prayer rally ha. Huwag po kayo magpapadala. Baka sa lugar ninyo kasi pa sila na paggaganapan nitong kanilang prayer rally. So mag-iingat kayo, ka-coffee, imbitahin kayo sa prayer rally, pero hindi naman talaga, kundi isa po yung maagang kampanya para isulong nila o siraan nila ang mga dapat nilang siraan. At alam niyo naman na isa sa pangunahin nito siraan ng administrasyon, ka-coffee. Makikita mo dyan yung mga nagsasalita dyan parang laki ng galit sa presidente. May ginawa ba sa inyo ang presidente? Bakit ganoon na lang ang inyong galit, no? At People's Initiative, isa yung pagtatago nila doon sa konsepto ng People's Initiative. Matagal nang patay itong People's Initiative, di ba? Withdraw na nga ng COMELEC yung pagtanggap ng mga signatures na yan At umuusad na ngayon yung resolution dyan sa Senado at dyan din po sa House of Representatives na tanging economic provisions lang ang babaguhin. So tigil na yung People's Initiative. Kasi yung unang prayer rally nila na masaklap na prayer rally na pinagmumura si PBBM at sinabihan ng bangag at kung ano, matatanggap mo pa minsan kasi sige, pasok pa doon sa timeline ng People's Initiative kasi kasagsagan niya ng PI ng People's Initiative. Pero ito, matagal ng panis. Panis na yung event mismo. So, sabihin niyo na lang talaga na totoong kampanya yan at hindi yan prayer rally. Alright, sige. Anong say niyo dyan, ka-coffee? Anong masasabi niyo? Ilagay dyan sa ating comment section nang mabasa rin po ng iba nating mga ka-coffee. Huwag tayo magpapabudol dito sa AKA prayer rally. Yung pala, naninira lang ng kapwa, naninira ng administrasyon. O, sige, i-comment ang inyong opinion, ang inyong reaction dyan sa ating comment section. Bago tayo sumalang, may nagaganap po na press conference dyan sa Davao, no? At nagsasalita dyan si Digong patungkol doon sa event nila kahapon, no? Itong prayer rally. At nag-i-elaborate sila dito ng mga issue sa prayer rally na yan. Pero wala naman something na very critical no sa administrasyon. At consistent naman si Digong, nasusuportahan niya itong charter change. Basta walang term extension na magaganap. Kung 6 na taon lang ang presidente, hanggang doon lang. 6 na taon lang po yan. Sinabi niya naman yan sa kanyang press conference. Kasi sino ba kasi nagsabi niyan? Baka mga assumptions lang kasi yan ng kanilang mga supporters. Kaya nagkakaroon ng mga unnecessary comments, unnecessary remarks dahil kagagawan din mismo ng mga kapwa nila, mga kakampi mismo nila ang gumagawa nitong mga issue dyan sa Davao, yung iba na dito sa Maynila. So anyway, ka-coffee, sige, comment your opinion, your reaction dyan sa ating comment section. At kung nasa YouTube kayo, pasuyin na lang po paklik na lang po ng like or follow dyan sa YouTube, no? At kung nasa Facebook pala, like and follow. At kung nasa YouTube kayo, i-click nyo lang po yung subscribe dyan po sa baba. Alright, sige. Ako ipansamantala muna magpapaalam sa inyo, ka-coffee. Hindi tayo makapag-live ngayon dahil may problema at ang YouTube. Actually, hindi lang tayo, no? Maging yung ibang content creators, hindi sila makapag-live dahil medyo nagloloko po itong YouTube. So, ang ginawa natin, pre-recorded po ito and then putol-putol na lang, ka-coffee. Sundan nyo na lang yung videos na makikita nyo para sa iba nating mga topic. Alright, sige. Ako yung magpapaalam muna sa inyo, ka-coffee. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Ingat po kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Paalam.